Tinatawag guys ni number 1 senator natin na si Robin Hood Padilla itong presensya ni Gat Jose Rizal. Siya ay naiinis, nagagalit at naghihimotoko sa National Telecommunication Commission sa ginawang pagsuspinde dito sa SMNI na pagmamay-ari guys ng nag-iisang anak ng Diyos at nagmamay-ari ng universe na si Pastor Apollo Kibuloy. So tinanggalan daw sila ng freedom of speech itong SMNI at kinitil ang malayang pamamahayag. Yan ho yung sabi ni Robin Padilla. Alam nyo guys, itong si Robin Padilla malapit na tong tumama tong hanger na to. Kinulang ata to sa palo nung bata pa or di kaya kinulang sa gatas kaya ganyan yung namumuong utak niya. Anyway, going back sa ating topic. Sa madaling sabi guys, hindi ho sumasang-ayon si Robin Padilla sa naging desisyon guys, sa naging aksyon ng National Telecommunication Commission sa pagsuspinde dito sa SMNI. Pero first of all guys, pakita ko lang to sa inyo ha, para meron tayong reference. 'Di ba? Sabi ni Bato de la Rosa, December 16, 2023, PDP laban. Walang iwanan, walang atrasan, walang sukuan. So what do we expect? Nandyan si Utol kong Hudlo mo, nandyan si Robin Hood Padilla. So hindi ka para sa bayan, Robin, para ka lamang sa amo mo. Si kahit mali yung amo mo, susuportahan mo kasi ika nga, ano yung sabi nyo, walang iwanan, walang atrasan. So tell death, do us apart. Ganun ba? Robin, pag hindi ka para sa bayan, wag ka nang tumakbong ginemes ka. Jutang ginila kang hayop ka, tukmul ka talaga. Nang gigigil ako sa'yo. Yan ho. 'Di ba? Anyway, let's proceed sa sinabi niya na kinikitil ang malayang pamamahayag. Basahin natin tong kanyang post. Nag-post na naman ang utol nating Hudlom sa kanyang Facebook, nagpaparinig. Nagigigil ako. So sabi niya, La Solidaridad. Huwag nating kalimutan ang pinagmulan ng malayang pamamahayag. Nandyan pa yung picture ni Jose Rizal, Emilio Jacinto ba to, Aguinaldo, or hindi ko nakilala yung dalawa, basta si Jose Rizal lang dyan yung kilala ko. Anyway, ang unti-unting pagkitil sa mga karapatan na magpahayag ang SMNI ay pagyurak sa ipinaglalaban ng ating mga bayani. Wait, mamaya talaga guys, ipapaliwanag ko sa inyo. Ang konstitusyon ay malinaw sa pagbibigay kalayaan na maghayag at ng pananalita. Ang ipinagbabawal ng konstitusyon ay ang pagiging rebelde sa gobyerno at pagpapalawak ng karahasan na kumikitil ng buhay at ari-arian na siya ring numero 1 na nilalabanan ng SMNI. Nasaan ang tamang katwiran sa mga ipinataw na kaparusahan sa SMNI? Ito malapit na tong tumama sa iyo, Robin Padilla. For your information, freedom of speech, freedom of the press comes with a great responsibility. We people, ako, sino mang sambayan ng Pilipino deserves to hear the correct, credible, and truthful news information. We don't deserve to hear unverified, fooled, and insulted, and fake news information. You know what, Robin? Alam mo, number 1 senator ka, pero saksakan ka ng pagkajutang gininang ginemes na pagkaano ng utak mo. 'Di ba? Number 1 senator ka. Iba ho yung paggamit ng malayang pamamahayag sa ginagamit ito para magpakalap ng kasinungalingan. You know, our freedom is being free to say anything because we are here in the democratic country. But freedom, you know, it is an obligation, guys. Diba? Di porket may fresh freedom tayo, malaya tayo mamahayag kung ano-ano lang yung binabanggit ng bibig natin. Freedoms have a limitation also. Hindi to di porket meron tayong freedom kung ano lang jutang ginemes na lalabas sa bibig mo kahit fake news, abay okay lang. No. It is an obligation and responsibility as a citizen na maging ano ka, 'di ba? Mindful ka sa mga sasabihin mo online man 'yan or you know,
sa TV shows or harap-harapan na pag-uusap, face-to-face talk. 'Di ba? Hindi pwedeng gamitin ang freedom of expression, freedom of the press para magpakalap ng fake news, para magpakalap ng unverified news. Kitang-kita naman na itong si Ka Eric o Robin Padilla, malapit ka na talaga. Kitang-kita naman na itong si Ka Eric nagpakalap ho ng fake news. So, kitang-kita naman na hindi niya ni-revealed ang kanyang source kasi first of all, wala naman talagang source. And then, yan, napatawan sila ng 14 days na hindi sila makakapag-air sa dalawang show. And itong pinataw ng NTC, yung 30 days na wala talagang operation ng SMNI. Kasi guys, deserve naman talaga. Ito yung mga na-violate nila, oh. Pakita ko sa inyo. Oh, House Assistant Majority Leader and PBA Party List Migs Nograles cited that SMNI violated the following laws and rules. Yan, Section 1, Section 4 to 10, RA 11422. Number 2, yan, basahin nyo na lang hanggang 5. 5 ho ang kanilang na-violate. Yung broadcaster din dyan, na nasa pangatlo. Kapisa na ng broadcaster, si Ka Eric at si Lorraine Badoy, basta-basta lang nagsasalita. Hindi pala miyembro ng KBP. Kaya wala silang sinusunod na Code of Ethics. And hindi pa dyan kasama guys, yung grave threat na ginawa ni former President Rodrigo Roa Duterte. Bakit yan pinapayagan sa mag-live air? Bakit yan pinapayagan na sa sa Facebook na nagmumura, which is very wrong, 'di ba? Gagamitin mo yung show mo para sa isang pinapalaganap mo na katoksikan, nakakaloka. Jutang ng ginemis kang Robin Padilla ka. Uulitin ko sa inyo guys lahat tayo may karapatan na magsalita sa malayang pamamahayag. But it is an duty and responsibility na maging mindful tayo sa mga nilalabas ng ating mga bibig. Di porket may freedom of expression tayo, di porket nasa democratic country tayo, di porket nasa malayang pamamahayag tayo. You know what guys, magsasalita na tayo ng kung ano-ano. Ang freedom, meron din niyang limitation. Kagaya na to. Pag ako nagalit sa'yo, may limitation pa naman yung galit ko. Pero pag napuno na talaga, itong hanger na to, nakikita mo to, itong hanger na to, tatama to sa jutang-jinin ng jutin mo, 'di ba? Babaliin ko 'yan. Nakakagago. Number 1 senator ka pero hindi ka nag-iisip. Kinukundina niya, guys. Kinukundina niya ang pag-suspend ng NTC dito sa SMNI. Kinukundina niya. Okay, ipaliwanag mo kung bakit hindi kundinahin ng NTC itong SMNI. Pasensya na, nag-English pala ako kanina, baka hindi niya naintindihan yon, Pasensya na, Robin, ha? Pasensya na. Dapat pala malalim na Tagalog ang ating binabanggit sa ating mga pahina. Right? Diba, nakakaloka tong na to? So, yun guys, kinundina ho, niutol nating hudlom itong desisyon ng NTC. Sa NTC ka magpaliwanag, Hindi ho ito pag-atake sa freedom of expression or sa malayang pamamahayag. Hindi ho ito pagkitil. But this is a sign na, gumagana ho ang ating batas para ho fair and balance. Diba? Kaloka? Anyway, yan lamang ho guys. It's me again, si Mima Alicia. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.